Today we're going to talk about seen and unseen things. Many are asking if there is life after this one. Very sad because until now, millions of people doesn't believe that there is life after death. If we will observe today, people are so busy preparing their future. Maririnig natin sa mga magulang natin na mag-aral kayong mabuti para paglaki nyo ay magkaroon kayo ng magandang trabaho, sariling negosyo, para makaipon, makapagpatayo ng bahay, makapagpundar ng magagandang mga bagay, mga kotse, mga bahay at lupa, then makapag-asawa at magkaroon ng mga anak at mabigyan sila ng magandang future. Ako mismo, naririnig ko yung payo na yan sa magulang ko nung nabubuhay pa sila. Napag-igihin ko ang aking pag-aaral upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Actually, there's nothing wrong with that advice. Tama naman na kung wala ka ngayong pinag-aralan, ano ang iyong magiging trabaho? Sa panahon na ito, napakahirap pong makapaghanap ng magandang trabaho kung wala po tayong pinag-aralan. Kaya maobserbahan natin na sobra po ang kompetensya ngayon sa buong mundo about preparing, planning for the future. Parang wala nang iba pang bagay na dapat asikasuhin dito sa mundo kung hindi yung future natin. Sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin na meron pa pong mas importanteng bagay dito sa mundong ito. At yun yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Ano po ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mangyayari sa atin sa last days? Ano daw po ang mangyayari sa mundo pagdating sa mga huling araw? Let us read 2 Timothy 3 verse 2. Ang sabi dito, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. So sa ating pag-oobserba sa araw-araw ng buhay natin, hindi ba napapansin natin na itong nakasulat sa 2 Timothy 3 verse 2 ay totoo? Napakarami po ngayong tao sa mundo ang wala pong inatupag kung hindi ang sarili nila. Dapat lahat ng kilos ay may kapalit. Lahat ng kilos dapat may pera. Lovers of money. Dapat kung kikilos ay may kapalit. Yun nga yung sinasabi nilang wala nang libre ngayon, no? People are becoming self-centered na halos buong araw po ng buhay natin ay marami po tayong ginagawa para kumita, para makabili ng gusto natin, para makabili ng bagong kotse, para makabili ng cellphone, para makapagpatayo ng magandang bahay, para mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak. Narinig natin na puro pangarap na lang ang iniintindi, puro pangarap sa pamilya, pangarap sa asawa, pangarap sa negosyo, pangarap na yumaman at yumaman, pangarap na lumago pa ang network, at kung ano-ano pa. Masyado na po tayong nakafocus sa mga material things. Ano po ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga bagay na nakikita at sa mga bagay na hindi nakikita?
Mababasa natin sa 2 Corinthians 4 verse 18, ang sabi dito, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." So ano po ba yung tinutukoy na sin? No? Ito yung mga bagay na nakikita natin. Ito yung mga material things. Nakikita po ni Pablo nung panahon na nabubuhay pa siya na yung mga tao ay masyado pong abala, no? Masyado pong nakafocus sa mga bagay na nakikita. Masyado pong binibigyan ng atensyon ang mga bagay na nakikita. Kaya binanggit ni Pablo sa mga Korinto na may mas importante pang bagay kaysa sa mga nakikita. Kaya pinayuhan niya na we must fix our eyes sa mga unseen things. Bakit? Dahil ang sabi niya, ang mga bagay na nakikita ay temporary lamang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal. Ano po ba itong mga bagay na nakikita? Ito po yung mga bagay na kung saan ay pinag-aaksayahan natin masyado ng panahon dito sa mundong ito. Gaya ng pera, bahay, lupa, sasakyan, gamit, lahat-lahat po, anything na nakikita ng ating mata, ang sabi ni Pablo, lahat yan ay temporary lamang. Ngunit, kung ano po yung temporary, doon po natin masyadong inaaksaya ang ating panahon at oras. Take note guys, wala pong sinasabi ang Biblia na wag po tayo magplano sa ating buhay. Mula po nang ipinanganak tayo dito sa mundong ito, ay kasama na po natin ang paghihirap, kasama na natin dito ang pagpupursige sa buhay, ang pagsusumikap, kailangan natin ng panggastos, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng may mahihigahan, kailangan natin ng trabaho, kailangan po natin ng bahay. Kailangan din po natin ng mga material things. So, kung kailangan pala natin ng mga bagay na ito, ano ang mali? So, ang mali, ang pinupunto ni Pablo ay doon po nakatutok ang buong buhay natin sa mga material na bagay. Which is, meron pa palang dapat tayong inaasikaso dito sa mundong ito, yung mga bagay na hindi nakikita na panghabang buhay. Let's read Luke 10 verse 38 to 40. Ang sabi dito, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Dito po, makikita natin na naglalakad po ang ating Panginoon kasama ang kanyang disipulo nang makita sila ni Martha at binuksan ni Martha ang kanyang bahay para sa kanila. Ibig sabihin, winelcome po sila, pinapasok po sila para pakainin, para silbihan. And then, si Martha po ay merong kapatid na
ang pangalan ay Mary, na umupo po sa paanan ng ating Panginoong Hesus at nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon. So si Martha naman ay very busy sa pagpe-prepare ng pagkain para sa Panginoon at para sa mga disciple niya. So sa dami ng kanyang ginagawa, no, she was too busy at wala po siyang makatulong. Lumapit po siya sa ating Panginoong Hesus at sabi niya, Lord, di ba? Don't you care for me? Iniwan lang po ako ng aking kapatid na si Mary. Umupo lang po dyan sa inyong paanan habang ako dito ay busy, no? I'm working by myself. Sabihin niyo po sa kanya na tulungan niya po ako. Ngunit magugulat po kayo sa sinagot ng ating Panginoon kay Martha. Sa Luke 10, verse 41 and 42, ito po ang kanyang sinabi. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So napansin nyo, kamangha-mangha ang sinagot ng ating Panginoong Hesus kay Martha. Ang sabi niya, mas pinili ni Maria ang nakakabuti. Ano po ba ang ginagawa ni Martha? Di ba ang ginagawa ni Martha is preparing food for them. So normally, dito sa mundong ito, yung standard natin, sino yung kakampihan natin? Yung nakaupo o yung nagtatrabaho? Di ba madalas yung nagtatrabaho po, yung nagpapagod, yun po yung ating kinakampihan. Ngunit dito, makikita natin na ang sabi po ni Jesus kay Martha, mas pinili ni Mary yung mas nakakabuti, which is listening to the Word of God. Hindi niya sinabi na mali ang ginagawa ni Martha sa preparation. Ang sinasabi lang ng Panginoon ay pagdating po sa espiritual at pisikal, dapat marunong po tayong pumili. Mas piliin po natin yung mga bagay na espiritual. Gaya po ni Mary na nakinig muna sa salita ng Diyos. And may hahambing po natin ito sa nangyayari sa mundong ito, hindi po ba? Na sobra po nating busy sa mga plano natin sa buhay natin, plano sa mga mahal natin sa buhay, plano na magkaroon ng magandang buhay, magandang future and everything. Wala pong masama doon. But nakakalimutan po natin na meron pa pong much better, kagaya ng pinili ni Mary. Listening, following, loving God, spending time with God, that is better. Marami na pong nakakalimot sa Panginoon. Yung iba nagsisimba na lamang dahil nakaugalian na lang. Marami pang nagsisimba pero nagmamadaling umalis. Maraming nagsisimba pero hawak-hawak ang kanilang cellphone, nakikipagtransaksyon habang nasa loob ng simbahan, kahit saan po mapunta. No? Wala na pong inisip kundi yung pera, lovers of themselves, lovers of money, lahat na lang po. Napakahirap pong ayain sa Bible study, pero pagdating sa gimikan ng barkada, hindi ka pa nagsasalita, nagprepresenta na sila na sama ako, di ba? Isang yaya lang, no problem, present ka agad. Pero pagdating sa Word of God, pagdating sa Panginoon, marami pong excuses. Remember what Matthew 6 verse 21 says, where your treasure is, there your heart will be also. Meaning nito ay kung ano po yung pinag-uukulan mo ng masyadong pansin, kung ano ang priority mo sa araw-araw, yun yung nasa puso natin. Alam ni Lord, God knows kung sino po ang inuuna natin sa buhay natin.
kung sino po ang priority sa buhay natin. He knows everything. Alam niya kung pang-5 siya, pang-4 siya, pang-6 siya, o pang-1 siya. Alam din niya kung lumalapit tayo sa Kanya dahil may kailangan lang tayo sa Kanya, meron lang tayong hinihiling sa Kanya, and after ma-receive natin ang ating hinihiling, ay iba na naman ang priority natin sa buhay natin. He knows it. We are so distracted by the pattern of this world. Lagi nating naririnig ang katagang, sa alikabok tayo ginawa, sa alikabok tayo babalik. Nababasa natin, naririnig natin, minsan ay sa sarili pa nating bibig nang gagaling ang mga katagang ito. Nababanggit pa nga natin madalas na pag tayo ay namatay dito sa mundong ito, ay wala tayong madadala sa kabilang buhay. If we really mean it, na wala tayong madadala sa lahat ng ating pinagpaguran, bakit yun ang priority natin sa buhay natin araw-araw? Bakit yun na lamang po ang nasa isip natin every day? Bakit doon na lang tayo nakafocus every day of our life? Sabi po sa Genesis 3 verse 19, "For you are dust, and to dust you shall return." Pag-aralan natin ang buhay ni King Solomon. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 1 verse 2, "Meaningless, meaningless, says the teachers. Utterly meaningless. Everything is meaningless." Let's dig deeper. Who is Solomon? Solomon is the king of Israel that time. Take note, he is the king. Parang kung ngayon po sa time natin, siya po ang presidente ng Israel. So isipin natin, matanong ko po kayo, gaano po karangya ang buhay ng isang hari? For sure, King Solomon has everything. Nasa kanya ang kayamanan, nasa kanya ang success, pinakamagarang chariot. For sure, yung mga kinakain niya sa araw-araw ay hindi basta-basta. Because he is the king of Israel. Yung mga sinusuot niyang mga damit, for sure, ito po'y magagara at magaganda. So yung tipong wala ka nang mahihiling pang iba sa araw-araw dahil you have everything. Yung hinihigaan niya, yung kama niya for sure napakalambot. Wala ka nang mahihiling pang iba. Yung buhay dito sa mundong ito napakayaman ng hari for sure. Ngunit sa kanyang bibig, siya ang may sabi, in spite of everything he has, sabi niya, everything is meaningless. So paano nangyari na sa isang hari na meron ng lahat, ay nasabi pa niya na everything is meaningless? Because King Solomon knew na hindi po nagtatapos ang buhay dito sa mundong ito. King Solomon knew na wala po siyang madadala sa lahat ng meron siya pag namatay siya. King Solomon knew na meron pang buhay after this life. Let us read Proverbs 30 verse 8 and 9. Ang sabi dito, "Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God." This was the prayer of King Solomon. Imagine a king praying like this. Sa Tagalog ay, "Lord, ibigay mo lang sa akin yung pangangailangan ko
araw-araw. Dahil kung magkakaroon ako ng sobra-sobra, ay baka naman makalimutan kita. Huwag naman ako maging mahirap at magnakaw at ikahiya ko ang pangalan ng aking Diyos. So napansin natin, kakaiba po ang prayer ni King Solomon. Kung sa panahon natin ngayon, for sure, ang mga prayers natin is, Lord, payamanin niyo po ako. Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganyan. Panginoon, prosper me. Hindi po ba? Sa pagsasara ng Ecclesiastes sa chapter 12, basahin natin ang sinabi ni King Solomon. Ang sabi rito, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good and evil. So, nabasa natin, ano daw ang whole duty of man? Ang magtrabaho lang ba? Ang magplano lang ba ng kanyang future? Ang mag-asawa lang ba? Ang magkaroon ng pamilya? Ang magkaroon ng negosyo? No! Ang sabi ni King Solomon ay fear God and keep His commandment. That is our whole duty. In spite of the richness and pleasure of life na natatamasa ni King Solomon, he knew that there is a life that is more important than this life on earth. Learn to be content kung ano po ang binibigay na blessing ng ating Panginoon sa araw-araw. The more we want more, ay doon po tayo nagkakasala sa Panginoon, doon po tayo nakakalimot sa Kanya, doon po tayo gumagawa ng mga maling bagay para magkaroon po ng katuparan ng ating pangarap. At doon din po tayo nawawalan ng oras at nakakalimot sa ating Panginoon. Kaya ito ang mababasa natin sa Philippians 4 verse 11 to 13. I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and needs. I can do all things through Christ who strengthened me. Just imagine guys, nasaan po si Brother Paul nung siya po ay nagsusulat para sa mga taga-Philippians. Siya po ay nasa kulungan. So ano po ang kanyang kinakain kaya? Siya kaya'y nakakaligo pa sa araw-araw? Siya ba'y nakakapagpalit pa ng damit araw-araw? Nakakapaglaba ba siya? Nakakapagsampay ba siya? Nakakakain ba siya ng masarap? I think hindi. No? Kung dito sa Pilipinas, yung mga nasa city jail na may pondo na makikita nyo kung ano ang kanilang kinakain sa araw-araw. Pag nakikita po natin sa telebisyon, sa Facebook, nandidiri po tayo minsan. Hindi mo matawag na pagkain yung kinakain ng mga bilanggo. And I think, ganun din ang nararanasan ni Brother Paul nung kapanahunan niya nung siya ay nakakulong. Ang sabi niya, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Meron man o wala, busog man o gutom. Sabi niya, I learned to be content. I can do all things through Christ who strengthened me. Alam niya na meron pang mas importante kaysa mga bagay dito sa mundong ito. Damit, pagkain, pera, o kung ano-ano pa. Sabi niya, I learn. Kung meron ako niyan o wala ako niyan, I learn to be content. Lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na binibigay sa akin ng aking Panginoon.
Nakafix po ang mata ni Brother Paul sa ating Diyos. Wala na pong iba. Sa Kanya lamang po siya nakatingin. Ito ang sabi niya sa Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Paul knew that what is unseen is eternal, and what is seen is just temporary. At hindi lang si Paul ang may sabi niyan. Even our Lord Jesus Christ in Matthew 6 verse 20 says, "But store up for yourself treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thief do not break in and steal." So mismong si Jesus Christ ang sabi niya, doon tayo sa langit magdeposito. Wag po dito sa mundo kung saan meron pwedeng may magnakaw. No? Pwede pong kalawangin yung mga kayamanan natin dito sa mundo, pero doon sa heaven, wala pong makakapagnakaw nun. It's eternal. There's more to be laying up treasures in heaven than giving away our money and possession. It also includes living for God's glory and the good of others. Hindi po susi ng kaligtasan kung ano po ang na-achieve natin dito sa mundong ito. Whether naging big boss ka, naging successful ka, nagmay-ari ka ng mga hektaryang lupa, may kotse ka, magara ang iyong pamumuhay, hindi po yun ang basihan ng salvation. Hindi po tayo tatanungin ng ating Panginoon balang araw kung tayo po ay naging successful na doktor, naging magaling ba tayong abogado, naging magaling ba tayong engineer, naging matapang ba tayong pulis, naging magaling ba tayong sundalo, bumbero, nurse. Hindi po yun ang basihan ng kaligtasan. Those are sin. Those are temporary. The question will be, are you faithful to me? How do you live on earth? How did you spend your time on earth? Did you consider me? Did you receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Did you love me the way I wanted to be loved? Ang sabi sa Proverbs 3 verse 6, "In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight." Did we acknowledge God? Did we acknowledge Jesus and the Holy Spirit sa ating buhay dito sa mundong ito? Kasama ba natin siya sa ating journey? Or mag-isa lang natin ito ginawa? Ang sabi sa Colossians 3 verse 23 and 24, "Whatever you do, do it from the heart for the Lord and not for people. You know that you will receive an inheritance as a reward. You serve the Lord Christ." Nawa sa journey natin dito sa mundo ay kasama natin siya lagi. Lagi tayong sumasangguni sa Kanya, lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi po tayong humihingi ng gabay sa Kanya, at lagi po tayong nagpapasalamat sa Kanyang mga ibinibigay sa atin. At mangyari ang loobin niya sa atin, hindi yung gusto natin ang mangyari, kundi siya ang masusunod kung ano po ang plano niya sa ating buhay. Our prayer must be, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Let us start building unseen things for the Lord. Tandaan natin, kahit ma-achieve natin ang buong kayamanan ng mundo, ay wala pa rin ito kung wala ang Diyos. Life is meaningless apart from God. To all who spend 30 minutes of your time listening to God's Word, thank you very much and God bless. May our God be with you always and protect you and bless you. Thank you very much. Jesus loves you.